Hello, good morning. Today is Wednesday, August 19, and today is the 30th day of my cycling challenge. So 30 days na akong nagbibisikleta ng straight, walang pahinga, rain or shine. So I'm not sure if this is my last day for the challenge. Pwede kong ituloy-tuloy hanggang sa makayanan, but at least it's a milestone for me na magbisikleta ng 30 days straight. Pupunta lang ako sa Pasay, probably MOA, ikot-ikot lang ako. Hindi maganda ang panahon, hopefully wag man masyado umulan, pero panigurado ako uulan talaga eh. Nag-warning na si Pag-asa eh. Alright. Dito ako sa Tayuman, Dagupan, Divisoria, Recto, and then papunta ng Ross Boulevard, then Pasay. Dito na ako sa Divisoria, Tutuban Center. And tatawid lang ako ng Recto, and then punta ng Loton, then Ross Boulevard, then Pasay. Yun lang ang aking ngayon destination. Siguro baka 25 to 30 kilometers ako. Nakatawid na ako ng Recto, so Recto lang tayo, and then Binondo, tapos Loton, Ross Boulevard, and then kaliwa tayo Ross Boulevard papuntang Pasay. Red light. Tingin-tingin. Tragis na tricycle, oh. Liko muna bago lingon. Ang daming tricycle na ganyan. Utang ina. So kakanan ako dito, Binondo. Buti na lang bagong gawa yung preno ko. Maraming tricycle driver na ganyan. Bale, liliko muna sila bago tumingin. Meron akong ilaw sa harap ito. Nagpa-flash siya kasi nga medyo madilim eh. Wala pa yung araw eh. But it's already 6:20. So this is Chinatown. Kaliwa tayo rito. Muha. I think walang pasok ngayon hanggang high school dito sa Maynila. College yata meron. Alright. So Binondo Gaming. Tayo sa tulay. Dito na tayo sa Avenida Escolta. Escolta. Ito pala Avenida. So Escolta. Let's go. May konting ahon.
to 3% lang tong ahon na to. Chill lang. Alright. Sa Manila City Hall, grabe, mapaparay ka lang talaga dito sa lubak-lubak eh. Nagsimula itong mga lubak-lubak dahil sa ilang araw ng pag-uulan eh. Ayan, grabe na siya. City Hall sa kaliwa. Yung challenge na cycling daily, dapat 30 days lang to eh. So dapat last day na ngayon. Ang minimum ko is 20 kilometers. Ang purpose ko ay hindi para magpapayat, kundi magkaroon ng consistency sa aking pagbibisikleta. Napansin ko kasi na nag-decrease yung cycling activity ko last months. So sabi ko, gusto kong i-increase yung activity ko, especially cycling. Kaya nag-decide ako na i-take on tong challenge na to. The challenge was there should be a minimum of 20 kilometers per day. And I was averaging like 35 kilometers per day, including the weekend na nag-long ride ako. So all in all, sa 30 days, naka 1,080, naka 1,000 kilometers na ako. So it's a good challenge, and I think pwede ko siyang ituloy pa for I think another 30 days, kasi hindi naman siya naging balakid sa araw-araw na buhay ko eh. Para lang siyang part ng routine ko, parte ng buhay ko. Hindi rin naman ako napagod. Well, there was once na napagod ako nung 20th day, kung saan yung calories ko was just 1,000 calories yung kinain ko, tapos nag long ride ako. So that was my mistake, kasi kapag mag long ride kayo, kailangan you fuel for the ride. Kumain kayo kapag mag long ride kayo. Ang ginawa ko, 1,000 calories lang yung kinain ko, tapos umakyat ako ng buso-buso. Eh ayun, medyo nalaspag ako ng konti. Actually mga 70 kilometers lang yung ride ko na yun eh, pero medyo nalaspag ako ng konti. But anyway, that was my lesson sa buong challenge. Fuel the ride. Wag kang wag kang magda-diet or magka-calorie maintenance or calorie deficit kapag fuel ride, kapag meron kang long ride, kasi magbabang ka. And I learned my lesson hard. So yan. Well, dito na tayo sa kilometer 0. Yun, so Luneta na. Yung kaliwa is Luneta, yung kanan is kilometer 0, kung saan nagsisimula ang lahat. Charot. Thank you. So this is kilometer 0. Masasabi ko sa 30 days challenge, 30 days of cycling? Well, it was fun. May mga araw na long ride,
80, 100 kilometers. Itong months kasi na to, ito yung buwan na puro ulan, kaya I guess may mga araw sana pa akong pwedeng i-long ride. Kaso lang, it was cut short dahil nga sa ulan. So maganda sana kung yung challenge na to is sa tag-araw para madaming long ride. I could have ended more. I could have ended like 2,000 kilometers kung marami akong long ride. Kaso you know, some of the rides it was cut short because umuulan nga. So wala din. But anyway, I had an average kilometer of 35. So 35 kilometers yung araw-araw ko na naitatakbo for the whole 30 days. Yun yung average nun. And it was actually fun. It was fun. So palagay ko pwede ko pa siyang ulitin or ituloy hanggang 60 days. Titingnan ko. Question is, paano yung recovery? Well, pwede ka naman mag-recover. Pwede ka naman magkaroon ng recovery day na nagbabisikleta pa rin. That's what you call is recovery ride or yung zone 1 na ride. Ibig sabihin, magra-ride ka lang talaga na sobrang chill pace lang, na talagang halos chill lang siya. Like nasa 120 lang yung yung heart rate mo. So sobrang chill lang talaga. Na alam mo yung pace na kaya mo ng buong araw. So yung ganung pace lang. Katulad ngayon, actually itong ginagawa ko ngayon is just a zone 1, zone 2 ride. Ang sobrang chill lang. Magkakape lang ako actually. Kaya ako lumabas. Magkakape lang ako dito sa Pasay. Dito sa may seaside. Magkakape lang ako, tapos tapos ako magkape, babalik na ako. Makaka 25 kilometers na ako niyan. Simple as that, less than an hour. So, kaya pwede mong magawa yung everyday cycling challenge na may kasamang pahinga. May kasamang recovery ride every week. Siguro dalawa yung easy pace doon, dalawa yung recovery ride mo. Like for me, yung example ko, ang pinaka recovery ride ko is 20 or 25 kilometers na sobrang easy pace lang. But kung wala naman kayong minimum na kilometrahe, then you can do like 5-10 kilometers as long as magbisikleta kayo for that day. Then okay na yun. At least hindi pa rin nawala yung cycling everyday challenge, right? Nagbisikleta ka pa rin. So andito na ako sa Pasay. Ang kanan is CCP. Dito lang ako sa likod ng ng Navy. Merong spot dito kung saan pwede mangisda. Although wala akong dalang fishing rod ngayon, so hindi ako makakapangisda, but tatambay lang ako. Alright. Hey Maya, mukhang uulan talaga mamaya. Hindi talaga ako makakauwi ng hindi basa mamaya. Hahay, basa na naman. So let's go. Tingnan natin kung may mga nangingisda dito. Marami dito nangingisda. Oh, come on. Oh, come on. Come on. There you go.
Ayun oh, may mga nangingisda na oh. Maraming mga siklista rin dito na nangingisda. Oh, sinasabay nila yung hobby nila, pangingisda at saka pagbibisikleta. Which is a nice one. Ako rin naman minsan. So, ito yung coffee spot ko. Dito ako magkakape. Alright. Ayun oh. So, ito yung kape ko. Kape sa dagat. 15 pesos lang tong kapeng to. This is Nescafe. Yung stick na kape. Ito lang yung kape ko dito. And then you have a view ng dagat with the tawag dyan, mga lancha. Nice. So ito yung likod ng Navy, Ross Boulevard na yan eh. Ross Boulevard na yan. So dito pwede kang mamingwit. Actually wala akong dalang fishing rod ngayon, so kaya hindi ako makakapamingwit, but pwede kang bumili ng actually fishing rod. Yung 3,000 mo, medyo magandang klase na yun sa Shopee. Dito rin pala nagpa-practice yung sa dragon boat. Ayun o. Hold the fuck, umuulan na naman. Silong muna, silong. Hihi, pusang gala. Umuulan na naman. Hala ka. Mas lalong lumalakas yung ulan. Umuulan na dito sa may dagat eh. Diyos mio. Ito yung Folk Arts Theater eh. Dito yung infamous na ano dati, Stampede. Kay Willie Revillame ba yun? Dito yun eh. Nagkaroon ng Stampede. Folk Arts Theater. Sarado na pala siya ngayon, pero bawal pumasok dyan eh. May security guard. Okay. Iikot lang ako dito sa Pasay, and then siguro babalik na ako after like mga baka na lang ako mga 15 kilometers dito, so 15 pabalik. That's 30 kilometers. So malamang uulanin ako pa uwi nito. Basang-basa na naman ako mamaya pag uwi. Wala namang problema. Sisecure ko lang ang aking wallet. Nilagyan ko lang ng plastic yung aking wallet. Kasi may mga card, so baka mabasa. And then ready na ako na maulanan. Although sabi nila wag daw magpapaulan, magkakasakit ka. Eventually hindi naman ang ulan ang nagkukos ng sakit eh, kundi yung bacteria, mga viruses. Pero kapag posible rin na
galing sa ulan mismo yung bacteria, kaya change of temperature, kaya ka nagkasakit. So posible rin naman in a way. Ngayon, kung maligo ka sa ulan, make sure na ano ka, fit. Huwag yung alam mong mahina resistensya mo, wala kang tulog, wala kang proper nutrition, tapos maliligo ka pa sa ulan. Those are the combinations na magkakasakit ka talaga, magpo-provide sa'yo ng sakit. Pero eventually, kung malakas naman ang katawan mo, tama ang nutrition mo, tama ang pahinga mo, okay lang naman. Ang wag lang talaga is yung maligo sa baha. Like kadalasan na ginagawa ng mga kapwa nating Pinoy kapag malakas ang ulan at may mga baha, naliligo. Nakakatakot kasi yung tubig baha dahil hindi yan malinis. Nanggaling yan sa mga kanal-kanal saan nandun yung mga daga at kung ano-ano pang insekto. So isipin mo, mga ihi ng daga, mga dumi mapupunta sa katawan mo. So make sure na pag nalubog ka sa baha is to clean up immediately. Maglinis ka kaagad, and then may pwedeng i-take para hindi ka kapitan ng leptospirosis. Meron yan sa mga health center natin Anyway, nakaka 12 kilometers na ako. So ikot lang ako dito sa MOA and then uuwi na ako. So that was my 30 days. Perfect 30 days straight na cycling. I went from 69 kilos, ngayon 63.80 na lang ako. So it was like 3 kilos na nawala sa akin. Sorry, from 68, 69 to 63, 63.8. So about 4 kilos mahigit yung nawala sa akin since nag-start ako ng cycling challenge na ito. The outcome wasn't planned actually. Ayoko namang magbisikleta for weight loss. Hindi ganun yung intention ko, but eventually yun yung nangyari. Pumayat ako. Well, hindi lang naman pagbibisikleta yung rason kung bakit ako pumayat ng konti. Isa din doon is yung calorie tracking, which is ginagawa ko araw-araw since 2 months ago. So yun talaga yung main reason kung bakit ako pumayat ng konti. So eventually umuulan na, and I'll end it here. Day 30 is well documented. Siguro ididiretso ko pa to. Continue the challenge up until what? 60 days? Tingnan natin. I-record ko naman lahat sa Strava for my own viewing. Nice one. 30 days is good.